Ang kwento na ito ay pinamagatang Ang Katotohanan sa Likod ng Salamin. Kabanata 1. Ching Mei. Ano ka ba naman? Ilan beses ka bang kailangan i-remind tungkol sa mga gagawin mo? Talaga bang walang pumapasok sa kokote mo at hirap na hirap kang alalahanin yung ipinapagawa ko? Pinta niya sa akin ni Juan Carlitos, ang presidente namin dito sa Book Lovers Club. Para sa kanya wala na akong ginawang maganda. Puro kapalpakan at kamalian ko na lang ang nakikita niya. Puro ako at ako na lang ang napapansin niya. Parang sa akin na lang umiikot ang mundo niya eh. Yung tipong hindi makukumpleto ang araw niya kapag di niya ako nasisigawan. May gusto yata ang lalaking ito sa akin, haha joke. Ako nga pala si Ching Mei Lei, second year college student sa kursong business ad sa isang private school. At tama ang hula nyo na may lahi akong Chinese, hindi naman ganun ka-obvious diba? At kaya lang naman ako napasali sa club na ito ay para may reason ako sa mga magulang ko kung sakaling gabihin ako sa kakalakwatsa. Mukha din kasing walang gaanong ginagawa dito, magbabasa ka lang ng kahit na anong gusto mo. Pero nagkamali ako ng pagje-judge dahil puro pasakit at pahirap ang dulot ng club na ito sa akin sa 2 taong pag-stay ko dito. Mahirap pala dito kasi biruin mo, dapat updated ka sa mga bagong labas na libro. Dapat marami ka ring mga gawang book reviews at biography ng iba't ibang author pati yung mga sikat nilang quotes. Dagdag pa ang pahirap na presidente namin na si Juan Carlitos Garcia. Ahead lang siya sa akin ng 1 year. Kung titignan mo ang kanyang mukha ay para siyang isang maamong tupa at lalaking di makabasag pinggan, dala na rin siguro ng kanyang eyeglasses na bagay sa kanya. Pero putek, sa likod ng malaanghel na itsura ay nagkukubli ang malademonyo niyang pag-uugali. At eto nga siya ngayon at pinapagalitan ako dahil sa aking maling nagawa. Kung di ka naman tanga, ilagay pa man din yung kailangang document sa maling folder. Nang dahil sa'yo si Trisha ang napag-alitan ni Mrs. Mahares. Sermon pa din niya sa akin. Okay lang naman yun, JC. I already explained to Mrs. Mahares na nagkamali lang ng bigay na folder. Paliwanag ni Trisha, ang vice pres ng club at super loving naming ate, graduating na kasi siya. But still, may kapabayaan pa rin si Ching Mei dito. Puro pa cute kasi ang ginawa maghapon. Asik ni Juan Carlitos na akala mo ay isa sa mga pabebe girls na walang makakapigil. Tinignan na lang ako ni Ate Trisha at nginitian na parang sinasabi sa akin na wala na siyang magagawang tulong para mailigtas ako sa mahabang sermon ni President at sa kanyang parusa. Hais buhay nga naman, parang life. Bilang parusa, kailangan ko maglinis ng office mula sa mga libro sa shelves hanggang kasulok-sulukan ng office. Bilis-bilisan mo naman ang paglinis. Paano ka matatapos agad kung kada punas mo tutunganga ka? Sabi ni Juan Carlitos habang nagla-laptop sa table niya. Pucha naman paano ako makakapaglinis ng maayos kung nandyan ka pang hayop ka? Tulong ko sa isipan ko. Hindi ko na lang siya pinatulan para di na madagdagan ang punishment ko. JC, may bago akong tricks. Try ko sa'yo. Ang biglang pasok na sabi ni Mycom, ang kengkoy naming treasurer. Kaklase niya si President. Tinaasan lang siya ng kilay ni Juan Carlitos. O diba, ilang lalaki lang ang kayang makapagtaas ng kilay na hindi pumapanig sa puwersa nila Barney at Pooh. Mas mataas pa sa aking kilay ang bruha si President. Ano ako? Aso. Nakataas pa rin kilay na sabi ni Juan Carlitos. JC naman parang di kaibigan. Wala naman mawawala sa'yo kung itatry mo lang. Nagkakamot na ulong pakiusap ni Mycom. Napabuntong hininga si President, mukhang tinalaban ng konsensya. Meron pa pala siya nun. Akala ko lumipad na at kung saan napadpad ha. Natawa ako sa naiisip ko. Napansin ako ni Juan Carlitos ang pagtawa ko kaya nasita ako, anong tinatawa-tawa mo, Ching Mei? Umiling na lang ako bilang sagot at pinilit na mag-iisip ng nakakatakot para di na ako matawa. Payag ka na, JC. Paninigurado ni Mycom kay President. Si Ching Mei na lang turo sa akin ni President. Kita mo to, sa akin pinasa. Mabilis akong tinignan ni Mycom. At mukhang naawa naman sa malasinderelang sitwasyon ko na pinahihirapan ni Evil Witch. BCE, ikaw na lang, nagla-laptop ka lang naman. Pilit ni Mycom kay Evil Witch President Juan Carlitos. Sige para matigil ka na. Ano ba yung new tricks mo? Tanong ni President at sinara ang kanyang laptop. Hypnotism ang sabi naman ni Mycom. Abangan. At dito nagtatapos ang kwento. At huwag kalimutan like at share ang aking video. Mag-iwan na din ng komento. Pakipindot na din ang subscribe button kung nagustuhan mo ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.